You make victory. You are the victorious God. You bring victory in our lives. You bring victory in our ministry. You bring victory in each and every one of us. Because it's who you are, Lord. It's who you are. You are our way maker, our miracle worker. You give life to our lives. You give us hope. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Na hindi ka man namin nakikita, Father God. Pero lagi mo pong ipinaparamdam, Panginoon. Nandiyan ka lang, Panginoon, sa aming tabi, Panginoon, upang gabayan kami sa lahat ng mga pagsubok sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Father God, kulang po, Panginoon, ang salitang salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Maraming po salamat, Father God. Salamat po, Panginoon. Amen. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Praise God, hallelujah. Tunay nga po ang ating Diyos ay mapaghimala. Amen. God is good. And all the time. Amen. Walang tigil na pagpapala. Amen. At ngayon nga po ay pupunta na po tayo sa ating patutuo. Hallelujah. Amen. Amen. Alam po niya agad siya dahil kung sino ang mga nagsabi ng God is good. Amen? Amen. Okay. Ayan, palakpakan naman po ang mga pinagpala. Amen. Ayan po, alam po, lahat tayo pinagpala. Amen. Oo, kaya Brother Sunny, sige po. Ayan, sino po yung gustong magpasalamat, ihayag ang kabutihan? Amen. Amen. Salamat po. Palakpakan naman po natin ating kapatid. Palang araw po. Palang araw po. Lalo sa ating Yahweh Shaddai, sa inyo mga kapatid, na lubos po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat last 2 weeks ago, yung mga apo ko po, hindi po maganda mga pakiramdam.
siyempre sa lola, pag apo ang ang may karamdaman, higit pang pag-aalala niya kaysa sa anak niya mismo ang may karamdaman. Kaya, nung time na yun, sa aking pagdarasal ay tumawag pa ako ng mga kapatiran na pakasama niyo po ang mga apo ko sa inyong pagdarasal. At sila po ay may karamdaman. At tuloy na po na talagang sa misa po talaga na kasama-samang panalangin. Ay talaga po, last week po ng Saturday, may gina po yung mga apo namin. Kaya talagang masaya-masaya po yung puso namin na mag-asawa na from church po na dumadalaw kami sa kanila na wala pong karamdaman yung mga bata. At talagang, ikaw po talagang susuko sa takbo ng 1.5-year-old na apo namin. At yung 5 years old naman, magsi-6, ayaw niya po kami pauwiin. Kaya lang, pag nandun po kami, late sleeper po sila. Si Brother Ramil, di niya po kaya yun. 10 o'clock lang po talagang dapat matutulog na siya. So, sabi ko na lang, anak ako, dahil umulan ng napakalakas kanina, we have to check the house of your Tita R, because if it's raining so hard, hindi po pwede na hindi namin palitan yung mga pamunas kasi may mga nagsisink in na water, sabi na namin. So, yung bata, dahil maganda yung paliwanag, hindi naman na siya pero hindi niya agad-agad kami pinaalis. So, talaga nakalis po kami halos 10 o'clock na. Pero pag Saturday po, nakahanda po talaga kami na halos 10 o'clock po pag dumating na po kami sa Camp 7 dahil binibigay po namin yung time namin after church sa apo namin. At talagang maraming salamat po Panginoon sa mga batang ito na sabi nga namin ni Brother Ramil, no offense po dun sa mga nag family planning. Kasi ako po, ang sharing ko po sa buhay ay 6 po ang anak ko, puro normal po lahat. Talagang walang kunan, wala pong whatever. So, yun po ang blessing ni Lord sa amin. Sabi namin, nagtatawanan kami mag-asawa kasi kung hindi pinanganak yung bunso, kasi 9 years po ang naging pagitan niya sa sinundan niya. Kung hindi na po namin siya, ipinanganak, wala na po kaming apo. Wala pa po kaming apo kasi sa bunso po kami nagkaapo ng dalawa. Dalawa po na po yung may asawa namin anak. Matagal-tagal na rin kinasal pero wala po silang mga anak. So yun din po yung dalangin ko pag may mga panalangin na sinasabing, Lord, kung ano man po ang kahilingan ng mag-asawa sa tahanan na ito, ipagkaloob mo po, sabi ko, Lord, isunod mo na po yung mga apo ko sa dalawang sa mga anak namin na ikinasal na. Kasi, siyempre po, hindi lang po para sa amin yun, sa mga anak din namin. Dahil ang hirap din po talaga, hindi naman totally walang silbi yung pag-aasawa na hindi ka nagkaanak. Pero iba rin talaga yung may anak. At ibang-iba po talaga pag may apo ka talaga. Kaya binabalik ko po ang pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Pagdakila sa ating dakilang Yahweh Shaddai sa mga anak na pinagkaloob po niya at sa mga apo na bonus pa po niya sa amin. Na nawa nga po in God's perfect time ay lumabas na po yung mga apo namin sa anak namin na nasa Qatar at sa anak namin na nasa Likawayan. Maraming salamat po dakilang Diyos. Bagamat kami po ay nagkukulang, kayo po ay higit sa sapat sa aming buhay. God bless us all po, mga kapatid. Salamat po. Salamat po. Amen. Tunay nga po na nasa sama-samang panalangin, huwag po tayong Amen. Nandiyan po sa atin sa kalagitnaan natin si Yahweh El Shaddai sa sama-samang panalangin. Amen. May dalawa nga o higit daw po nandiyan sa gitna natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Ayan, sino pa po ba? Ayan, sino pa po yung gustong maghayag ng kabutihan ni Lord na ginawa sa buhay niya? Meron pa po ba? Ayan, sige po. Ayan po, palapakan mga po natin. Palapak mo natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Magpapasalamat lang po ako kay Yahweh El Shaddai dahil bali yung CT scan po kasi ako after 6 months kasi under surveillance nga po ako dun sa breast cancer ko. Hinihintay ko na lang po yung result next week siguro
lalabas na po yun. Pero yung result po ng pap smear ko, kasi pag kami po na cancer, kailangan lahat po, bone scan, abdomen scan, lahat po yan isinahan po sa amin. So bali 2 years na po yung opera ko nung June 14. Thanks God at sa biyaya ng Panginoon at biyaya siya dahil narito pa rin po ako sa harapan ninyo. Nagbaliklod po ako sa gawain natin. Kahit na sabi po ng doktor namin hindi pa kami dapat ma-expose dahil nga po yung immune system namin. Pero sa awat pag-ibig ng Diyos at patuloy ako na nanalangin sa Kanya na ginagabayan niya ako na makatin po ng gawain natin dito. At itong pinagpapasalamat ko po ng malakas sa Kanya. Tapos may ano ko rin po yung langis po na binibili ko po rito. Nung wala pa akong mabili, si Sister Emmy po ba yata yung kasaway ko pong taga water, Kirinhin po. Sabi ko, naghahanap ako ng langis, sabi ko. Kasi papalit ko po yun, sabi ko gano'n. Kasi ang langis is makakatulong po sa amin. Sa mga ano namin, para sa mga lamig-lamig, mga ano ng katawan namin. Binigyan po niya ako ng isa. Yun po yung nagpa-ano ko sa kanya kasi dito sa left breast ko po is na-detect na naman po na meron po siya kasi mga kulani. Meron kulani na naman na tumubo pero kami ng ni Doc na not alarming sabi niya. Kaya ginawa ko po kasi pangalawa, first, second is talagang nandun po yung bukol. Nasa 0.04 cm po siya. Tapos sabi niya, huwag ka mag-alala, sabi niya, ang anuhin natin mo monitor natin. First, second, ganun po, mabas, sa kapapahit ko po ng langis na dito po na binibili ko kay dito po sa gawain. Nung naubusan po ako, binigyan nga po ako ni Sister Emmy, yun ang pinahit ko po, yung galing dito. Sa pangatlong ultrasound ko po, thanks God, talagang wala akong nakita yung radiologist. So, talagang tunay na po, kahit anong pong yaman o sarapit tayo o kahit na sinong doktor o kahit na anong pong gagawin sa atin ng Panginoon. Chemotherapy, radiation, targeted therapy, lahat po yan ang pagdaanan ko. Halos $500,000 po nagastos namin para sa matapos na lahat yan hanggang sa operation. Pero sa isang langis po, ihawin siya dahil thanks God, na-control po yung ano ko, nawala po talaga dahil sabi ko po, Yahweh, sa dami na nang nagastos po, wala na po kami talaga. Wala na po, naglabas namin lahat. Pero alam ko po na walang imposible sa inyo. Kaya po ginamit niya si Sister Emmy noong time na yun, na talaga may pinahid ko po yun. Pinag-pray ko bago po ginagamit. Pagpunta ko po talaga doon, doon po lumabas sa resulta ko. Negative result na po. At thanks God sa himanang pinagkaloob ni Yahweh El Shaddai. At inahin ko na po na yung CT scan ko na lalabas is negative na rin po yun para next year na po ulit yung check ko. So thank you Lord Jesus. Praise God. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Tunay brothers, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Di ba po? Pero mo, yung sabi ng doktor na gano'n yung kulani. Dahil sa isang body lang ng langis. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen. Amen. Napakasarap po talaga. Napakabuti talaga ng Diyos. Praise Him. Tunay nga po ginagamit ni Yahweh siya ng mga tinatas natin mga materials na yan. Katulad ng asin, tubig, panyo, langis. So, lahat-lahat na gusto niya itaas tubig ay malaking bagay po yan para po sa ating lahat. Amen? True faith, yan po ang ating nakagis na kasanayan na pinapangaral po ng ating punong lingkod. Amen? Amen. Praise God. Ayan, praise God. Ayan. Sige po, kung may mga gusto pa po na magpatotoo, siguro reserve na lang po natin sa susunod. Ano po? May newcomers po ba tayo? Newcomers po? Meron po? Wala po? Paparating pa na. Paparating pa lang po. Opo. Sige po.
announcement po. Announcement po tayo sa Mirador Prayer Group, 10 to 1 p.m. every Monday. Gisat Sora Prayer Group, 2 to 4 p.m. every Tuesday. Quirino Hill Prayer Group, 2 to 4 p.m. every second and fourth Wednesday of the month. Marcos Highway Prayer Group, 2 to 4 p.m. every last Wednesday of the month. Dairy Farm Prayer Group, 2 to 4 p.m. every third Wednesday of the month. La Trinidad Chapter, 2 to 4 p.m. every Thursday. Cup 7 Gawain Pias, every second Monday of the month. At lalo-lalo na po, every Saturday, ang ating Baguio Chapter, 12 to 4 p.m. Lagi po tayong umattend. Amen? Huwag po natin kakalimutan ang ating tipanan dito po sa Dizon. Amen. Ayan po. Ayan, may bago nga pala po tayong bukas ngayon na gawain sa per-view prayer meeting. 11 to 1 p.m. every last Friday of the month. Amen. Taloy Store Prayer Group, 11:30 to 2:30 p.m. every Sunday except second Sunday. At sa mga kapatiran po natin na gusto may talent or hinihingi po ni Yahweh El Shaddai na maging discipleship training, welcome po dito para po mayroon pong makahalili ang ating mga disciple po. Sa mga kapatiran po natin, ayun nga pala po yung natin, nandyan pa po, yung Handog pasasalamat box po. Kahit magkano lang po ang pwede nating may hulog, pag naipon po yan, malaking bagay po yan na magagamit po natin sa darating na anniversary. Amen. Magandang bagay po yung pag-iipon-ipon po tayo. Opo, ayan. At ibabalik din po sa inyo ni Yahweh El Shaddai ng siksik liglig at umaapaw. Amen. This coming July 11, 2024, meron po tayong CLSS sa San Jose Parish Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ito po yung sa ginanapan po natin ng anniversary nung 31st anniversary natin sa La Trinidad. Ang oras po ay 9 to 5 p.m. Mag-akay na rin din po ng mga kaatinin po natin sa Catholic Life Spirit Seminar. Para din po, what I mean is, magkaroon din po sila ng idea kung ano din po ang El Shaddai Ministry. At sa mga mag-order po ng t-shirt, t-shirt for 40th anniversary para sa Manila po. Ito po ay may tatak po ng Baguio City. Ang with cooler po ay 350 pesos. And then ang rounding po ay 250 pesos po ang full payment po. And then pwede po tayo mag-down payment ng 100 pesos para po make it sure lang po na po tayo ng order po. Tsaka nga pala po, mamaya po yung ating mass sponsor sa St. Vincent Church. After gawain po, 4 to 5 p.m. Ayan. Ating pong supportahan ang ating pong mass celebration po sa St. Vincent dahil ang choir po, tayo po ang choir po doon sa every first Saturday of the month po. Lagi palagyan po natin umattend ng mass para sa ganun din po ay makilala at makita din po ng Paris Church na sumusuporta po tayo sa kanilang mga activities po. Amen. Ayan po. Kaya sama-sama po tayo mamaya. After gawain, ano po mga kapatid? Ayan. Amen po. Ayan. Sige po. At parati po
pinapaalala po parati ng Diocesan po na General Assembly ay palagyan po natin suportahan, lalo-lalo na po ang mga prayer group at mga iba pang mga NPG po natin ay palagyan po umattend ng Diocesan or General Assembly every Saturday at every last Saturday of the month. Dahil kailangan po tulong-tulong po tayo lahat na nandito po at supportan po yan. Amen? Amen. Ayan po. Sige po, wala na po. Mga kapatid, handa na po ba kayong makinig ng minsay nagpapalakas at nagpapagaling? Amen! Ang mga handa ay nagsisitayo na, mga kapatid. Ayan. Handa na po natin ating mga sarili. Amen. At ang ating mga puso. Amen. At ang gagamitin po ng ating Diyos na magbibigay ng mabuting balita ay ang ating PFCC head na si Brother Fidel Tinamisan. Pero bago po yan, sasamahan po tayo ng Baguio Gospel Choir sa pamumuno po ni Brother June Clary. Amen. Isang malakas na mapuri para sa ating Diyos na buhay. Amen. Isang mga malakas na palakpak para mayawan na siya. Amen. Yan. So, for siguro po mga almost 5 or 6 years since na last time siguro na nakatayo ako dito sa harapan para manguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. And yung nararamdaman ko po ngayon, katulad ng nararamdaman ng wife ko kanina, is kaba. Pero syempre yung excitement nandoon kasi for the longest time makakapagpuri muli sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sino po dito yung mga sabik magpuri sa ating Diyos na buhay? Ayan. Amen. Sino po dito yung nagsasabi na si Yahweh ang nagpapatibok ng kanyang puso? Sino dito yung nagsasabi na si Yahweh ang nagpapataloy sa mga dugo natin? Amen. Yan kasi kung nawala si Yahweh at hindi dumaloy yung dugo natin sa katawan natin at hindi tumibok ang puso natin, anong kasunod? Dancing. Amen. Kaya si Yahweh El Shaddai ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Amen. Kaya dapat lamang po mga kapatid sa Panginoon ay papurihan natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin nyo nga po, Yahweh! 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 Amen. Purihin natin si Yahweh!
Amen. Nagpang po ba yung mga dugo natin? Dumalay po ba yung mga dugo natin sa ating mga katawan? Amen. Amen. Bumilis po ba yung tibok ng puso? Amen. Yan. Kaya napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po mga brothers and sisters, kanina na siya yung wife ko. Ako rin mo, hayaan niyo rin po mag-share ng kaunti. Ayan. Yan. So sabi ko nga po kanina, for almost 13 years na po kami nasa lugar ng Pampanga. 13 years po nung last time nagpaalam po ako na bababa dahil meron pong pinigay na pagpapala ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng trabaho. And siguro po mga 5 years or 6 years ago, yun nga po yung almost last siguro po na nakatayo ako dito sa harapan para magpuri sa ating Panginoon. Kaya yung gano'n na lang po siguro yung excitement, gano'n na lang po siguro yung pagnanais na muli pong makatayo rito at sambahin na natin Diyos na buhay. Kaya po, sa mga tao narito, habang narito kayo, namnamin ninyo kasi hindi natin alam kung kailan kukunin na sa atin ang lahat. Diba? So yun. And to be honest po, nung umakyat kami dito sa lugar ng Baguio City, meron po kami pinagdadaan ng mabigat na pagsubok sa aming pamilya. Pero alam niyo po yun, yung gigising ka sa umaga na payapa pa rin, gigising ka sa umaga na masigla pa rin. Kasi alam mo na naririyan si Yahweh, naririyan si El Shaddai na tutulong sa iyo sa bawat araw. Sabi nga po diba sa Biblia, yung mga ibon nga, hindi sila nag-worry kasi kinabukasan meron pa rin silang kakainin. Tayo pa kaya anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya po, umakyat kami dito na dala-dala yung problema na yun. Pero araw-araw nang-i-stay kami dito sa lugar ng Baguio City. Araw-araw pinapagaan ng ating Panginoon yung bigat na pinadala namin. And yun po yung sinasabi na sukdulang biyaya ng ating Diyos sa buhay. Na kahit anumang mangyari, hindi kanya pababayaan. And never in my life na pinabayaan ako ni Yahweh Shaddai at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ganun po ang sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang po mga kapatid sa Panginoon na sambahin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos sa kabutihan niya. Pagkat hindi man tayo karapat dapat aminin po ninyo, minsan sa atin hindi karapat dapat pagpalain, pero pinagpapala tayo ng ating Diyos sa buhay. Amen. Ganun tayo kumahal ng ating Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid sa Panginoon, inaanihan ko po kayo na manigluhod sa ating Diyos, sa ating Yahweh El Shaddai sa mga sandaling ito. At pasalamatan siya sa bawat biyaya ng ating lalaki. Patuloyin ka ni Yahweh El Shaddai. Napakabuti niya. Pagkalit hindi ka karapat dapat o Diyos, patuloy po ang pagmamahal niyo.
tumbasa. O Diyos ng katarungan at kawiran mo, kahit minsan hirap mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo. Maluwas ang makulang pusa, narapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y nawala iyong kapilan at ako'y nagkamali. Yakap mo sa aking karunya, ibibig mo nang di kayang tumbasa. Yakap mo sa aking karunya, ibibig mo nang di kayang tumbasa. O Diyos ng katarungan at kawiran, kahit minsan hirap mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. At kawiran na kahit minsan hirap mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah.
maging ngayon at kailanman sa habang panahon, 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 wala kang katulad. By the power of the name El Shaddai.
in this opportunity na patuloy po kami nakapagpupuri, nakapagpapasalamat at sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At sa patuloy namin pagtayo sa iyong banal na presensya sa hapon, patuloy na ipinoproklama namin, Panginoon, we can do nothing without you, Lord. Wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. At sa dami ito, O Diyos, patuloy namin tinataas ang iyong pangalan. Patuloy na ikaw yung aming sinasamba upang patuloy naman po kami mababa. At ikaw ang aming maitanghal. Ikaw ang mapapurihan. Salamat po, O Diyos, na sa hapong ito ay nananalig po kami na hindi kasi lumalig sa iyong mga pangako. Na ang sino man lumalapit sa hindi mo tinatabi. Na pangako mo ay bubuksan mo ang pintuan sa sino mang kumakato. Kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay ay patuloy mo, Panginoon, inilalaan sa bawat sa amin sa mga makita na iyong mga banal salita. At sa dakong ito, Panginoon, patuloy niyo pong isumo ang iyong Espiritu, the Paraclete, the Advocate, the Teacher, upang maging gabay namin sa pagtanggap ng iyong mga banal na aral sa mga makita ng mabuting balita ng kaligtasan. Basbasan mo ang aming mga puso sa hapon ito upang kami maging karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. At dalayan ko pong patuloy na lakipan ng iyong mga banal na salita ng signs and wonders and miracles. Patuloy kang gumawa ng kamanghamangang bagay sa bawat buhay narito ngayon. At ang natin ito, O Diyos, inangin po na bawat sa aming maganap ng naayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nabubuhay po kayo at nakahari kasama ng Espiritu Santo. Kayo po ay Diyos, magpakainang paman, purihin ang Panginoon. Sa hirap at
I miss you. Ayun. Miss me. Sabihin naman dito sa harapan, I miss you. Okay. Salamat sa Diyos sapagkat hindi po siya sinungaling. Hindi po aksidente ang pagkapunta niyo dito. Ito po yung plano ng Diyos sapagkat meron pong magandang gagawin ng Diyos sa ating mga. Amen po. There is no wasted time sa Panginoon. Ang lahat po na naglalaan ng kanilang panahon, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng para sa atin. Amen po? Amen. So, tomorrow we'll celebrate the 14th Sunday in ordinary time. Ikalabing-4 na linggo sa karaniwang panahon sa ating inasimbahan. Ang gospel reading ay mula sa Gospel of St. Mark chapter 6, verse 1 to 6. Mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 1 hanggang 6. Sama-sama po natin basahin ang salita ng ating Panginoon. Are you ready for the gospel reading? Okay, basahin po natin. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. At pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka maraming nakaririnig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan ito ang pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ayaw nilang kilangin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay kinagalang ng lahat, di man lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatok ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, ang mabuting balita ng ating Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan. Inuuri ka namin, Panginoon Kristo, palakpakan natin si Lord. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo, titigan mo. Anong masasabi mo, ilalagay mo mamaya muli sa comment section para sa iyong kapatid, sa iyong nasa tabi. Ang katabi ko ay maganda. Ang katabi ko ay bata. Ang katabi ko ay mabait. Nakabo ba? Ang katabi ko ay masaya. At saan ko kayo susunod ng masaya? Sa bahay ng aking ama. Kaya natin ang
Masayang magpuri sa Panginoon. Amen po? Kasi sa lugar na ito, walang problema. Walang karamdaman. We feel belong. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, welcome. And happy birthday, Sister Grace. Sarap magpuri sa Diyos. Napakasaya. Sapagat feel natin na wala namang malaking hamon o testing trials sa ating buhay. Masaya ang buhay. Amen po? Amen. Masaya ba talaga kayo? Eh paano kung nararanasan natin yung feeling of hindi tayo in, hindi tayo kasama, hindi tayo belong, hindi tayo kaisa. Ano ang feeling ng isang taong may rejection? Masaya pa kaya? Mamaya nandito tayo, masaya tayo pag uwi natin. Rejected tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ano yung magiging feeling natin? Hindi po ba? Alam niyo po mga kapatid ko ay Kristo, ang ebanghelyo po natin ay tumutukoy sa rejection of Jesus. Nang siya po'y muling bumalik sa kanyang bayang sinilangan, perlas ng silangan. At doon, sa kanyang pagbabalik, nakaranas siya ng rejection. No? Kanina lang, may nag-message sa akin, hindi ko kilala ang number. Kaya ang sinagot ko sa kanya, reply ko, who you? Who are you? Hindi na nag-reply. Sino kaya to? Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, who you? Who are you? Ayan. Ang ating Panginoon, nung kung siya'y magbalikbayan, kilala siya ng kanyang mga kababayan, and yet, doon sa synagogue, he proclaimed that he was the Messiah. Kaya ang tanong ng mga tao, who you? Sino ka? Kilala ka namin eh. Kaya yung mga reason ng rejection ng Panginoon, matindi po yun. Kasi pinapakita sa Ebanghelyo na hindi po siya tanggap ng mga tao. Una, because of he is proclaiming that he was the Messiah. The Messiah, liberator, tagapagtanggol, at siya po ang magpapalaya sa bansang Israel. Yan ang expected ng mga tao noon. Na siya ay magiging malakas, matatag, ang revolutionary leader na magpapalaya sa bansang Israel. And yet, kilala nila ang Panginoon. Kilala nila ang Panginoon sapagkat si Jesus, si San Jose, ang ating mahal na ina, ay kababayan nila. Amen. Kaya, sabi nila, kilala natin yan eh. Kaya hindi ka pwedeng mag-declare na ikaw ay isang Mesiyas, so kilala ka namin. Kasi kinukumpare siya sa expected ng mga Israelita na ang tagapagligtas ay isang manggagaling sa mataas na angkan, sa mayaman, o maaari sa mga matitinding Class A citizen ng mga panahon na yun. Kaya kilala nila ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon, ating Panginoon Kristo, si San Jose, ating mahal na ina, ay nagmula sa isang mababang level
sa lipunan. Below poverty line. Kaya, ang tanong nila, di ba anak ni Maria yan? Ang asawa niya, si Jose, ang tatay niya ay karpentero. Parang kung sinasabi ng mga tao, who you? Sino ka? Para magsabing you are the Messiah. No? Sino ka? Kaya makikita po natin dito, yung unang dahilan. Yung ikalwa, familiarity. Pamilyar sa kanila ang Panginoon. Kasama-sama nila ang Pamilyar eh. Di ba? Nung bata pa. Kaya, mahirap yan. Kilala ka namin because familiarity, mga kapatid ko kay Kristo, is yung sa Tagalog pagkasanay o pagkakilala. Kaya sa Luke chapter 4 verse 22, pinuri silang lahat at tama nga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Pero doon, sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Pero nung bumalik ang Panginoon, doon sa kanyang bayan, ang sinabi nga ng mga tao, hindi ba ito'y anak ni Maria? Nasabi ko na po ito. Yan po'y pagbababa. Dinadowngrade ng mga tao noon ang kalagayan ng ating Panginoon. Sapagkat kapag sa ilalim ng batas ng Hudyo, ang isang anak, dapat tawagin siya na anak ni Jose or anak ng ama. Hindi anak ng ina o anak ni Maria. So, insulto ang pagkakasabi ng mga tao doon. Kaya, yung familiarity, yung pagkasana, yung pagkakilala, nakikita po natin doon sa ating binasa. Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid nila Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira kayo mga kapatid na babae, di ba? At siya'y ayaw nilang kinanlig. Kaya familiarity breeds contempt. Ito pinagre-resulta ng paghamak. Kilala nila ang Panginoon. Pero tatandaan po natin, mga kapatid ko ay Kristo, ang ating Panginoon ay wala pong mga kapatid sa dugo o laman. Na sinasabi rito, na kapatid ng Santiago, Jose, Judas at Simon. Maaaring sila mga kamag-anak. Pero, ang ating Panginoon, He was conceived by the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya, nakita mo natin dito mga kapatid, familiarity breeds contempt. No? Kaya napakahirap na minsan pag kilala ka na, marami nang makikita sa'yo. And you cannot please everybody. Kaya yun nangyari sa ating Panginoon. Taas mo ng kaunti, Sister Malu. Ikatlo is because of unbelief. Mark chapter 6 verse 6. Ito yung sinasabi ng pinag-uugatan na sinasabi ng mga tao na, who you? Sino ka? Because of unbelief. Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumampalataya. And you know what is unbelief? It was not an absence of faith. May pananampalataya ka. Unbelief yan. Kaya nagiging unbelief because of you are questioning your faith. Diba? Kinwestiyon nila ang Panginoon eh. Diba? Dahil nagtataka sila. Pero mga kapatid ko ay Kristo, na-miss nila yung opportunity na ang Panginoon pumunta rito para sila ay pagpalain. Kaya sabi doon sa huling verse ng ating pong natunghayan para sa Ebanghelyo sa araw po ng bukas, at siya ay hindi gumawa ng kababalaghan o nagpagaling sa kanyang mga kababayan maliban na lamang sa pagpapatong ng kamay sa ilan. Kaya mahalaga yung nagpapatong ng kamay. Huwag niyo pong i-oppose ang praying over or laying of hands.
sapagkat ginagawa na ng Panginoon noon pa. Mapupunta po kayo sa unbelief. You are questioning your faith in God. No. I am doing this outside the sacrament. The ministry of El Shaddai, traditionally, spiritually, the disciples naglelay hands. If you're against, if you're opposed, you are under the unbelief. No. If you're doubting the Word of God, you are despising the Word of God. No. Sabi ng awit 78:32, kami po lahat kasi disciple, we preach and we lay hands. Even Brother Mike, pamula pa noon hanggang ngayon, at maraming himala, because obedience, pag nagpasakop ka sa Diyos, magpapasakop ka sa mga lingkod ng Diyos. At ako naniniwala, every time na nagkakaroon ng laying of hands, ang kamay ng Diyos ang gumagala. Hindi kamay ng tao, hindi kamay ng disciple. Only you have to believe in God. You're not, hindi kayo nakukumbinsi sa mga sinasabi mo. Salita ng Diyos. Sabi ng awit sa chapter 78 verse 32, sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti niya ay paglabag, hindi pa rin naniwala, ganti nila ay paglabag. No? Sa ginagawa ng Diyos na himala, pero ang ginaganti paglabag, doubt, unbelief, hindi pa rin naniniwala, pero hindi gumawa ng himala ang Panginoon. You want healing? You want answered prayers? Amen. Huwag po kayo magduda. Sa hapong ito, gagawa ang Diyos ng himala sa iyo. Amen. Brothers and sisters in Christ, rejection. Ano po po? Naranasan niyo na po yung rejection. Wala naman pong, ang Panginoon nga may rejection. Pero tayo rin mga tao, mararanasan din natin ang rejection. Mahirap yun, yung rejection. Because rejection is painful. Ang Panginoon, nasaktan din siya din. Kasi hindi siya tinanggap. Parang minamaliit siya. Parang inaayawan siya. Rejected by people. And every one of us, no exception, lahat, mayaman, mahirap. May ngipin, walang ngipin. Maganda at maganda. Lahat nakararanas po ng rejection. Kaya nga, sabi ko kanina, masaya tayo. Pero paano kung meron ng rejection sa buhay natin? Because ang rejection po is painful sa buhay ng isang tao. At kung hindi po natin yan ma-address, at hindi po natin yan mabibigyan ng tamang reaction about the rejection, it will damage our life. Idadamage ng rejection na ito ang ating buhay. Tingnan niyo po, marami pong rejection sa ating buhay, mga kapatid ng Kristo. No? Na nararanasan. This is a universal experience. Lahat po ay nakaranas dito. Walang hindi. Directly or indirectly. Ano po? Minsan, hindi natin nalalaman, pero nakaranasan natin handaan yung rejection. Makikita po natin yan sa ating buhay. Madalas ako po, nagkaroon ako ng rejection maraming beses. Nanligaw ako pero bigo ako eh. Madalas po yan. Nag-apply ako ng, kaya hindi na ako nanliligaw.
Kasi, meron na. No? So, rejection. Ang daming rejection sa ating buhay. Nag-apply ako ng visa, deny, reject. At ito ang masakit sa rejection. Minsan, hindi natin alam kung sino yung mahal mo sa buhay, yun ang magre-reject sa'yo. Ang hindi natin alam, minsan, hindi natin alam, yung nakangiti sa'yo, pag nakatalikod, yung pala magre-reject sa'yo. Hindi natin alam na yung tao na tuwang-tuwa sa'yo dahil marami kang pera, yung pala uutangan ka lang. Pag hindi ka pautang, pag talikod mo, sisiraan ka, ipupos ka, and you will be rejected. Maraming mga rejection tayong nararanasan mga kapatid. Amen po? Kasi ang buhay, this is the reality of life. Maraming mga bagay na minsan hindi natin nauunawaan. But it's a reality in life that we cannot please all people. Na sometimes, yung nakamiti sa iyo, hindi mo alam, nakasimangot pala. Mamaya. Yung akala mo, uy, ang ganda-ganda mo, pero siya pala yung kauna-unahan na sumisira sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Yung nadaranasan ko. Yung katabi mo, minsan, akala mo, pinagpipray ka. Yun pala, sinisiraan ka pa. O, kung natitignan yung katabi mo. Hindi naman yan yun. So, we experience rejection. Sa maraming mga pamamaraan. At ang Panginoon, He suffered. Pero hindi nila naunawaan, kaya they lost the opportunity of healing. No? Nawala sa kanila, sa bansang Israel, o sa inyong mga kababayan, because of pride, no po, ayun, sila po ay ibinagsak pa ng ating Panginoon at hindi siya nakagawa ng yung public ministry niya, yung pagpapagaling, yung mga bagay na dapat na gagawin niya sa kanyang mga kababayan, hindi niya nagawa because of sa ginawa nilang pagtanggap. Sige, Sister Manu. No? Kaya, sabi dito, don't waste the opportunity. Huwag po nating sayangin ang oportunidad. Kaya bakit? Kasi yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang public ministry, hindi po yan nangyari doon sa mga kababayan niya. Ay ano po ba yung public ministry ng Panginoon? Sabi sa verse 18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga piyag na sila'y lalaya at ang mga bulag na sila'y makakakita upang bigyan kaluwagan ang mga sinisingil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Diba? Nagkaroon ng himala, mga blessing, himala to set us free by the power of His Word, by the power of His love. And St. Paul to the Romans chapter 5 verse 18, by the power of His presence, gumagawa ang Diyos ng himala katulad ngayon. And don't waste this opportunity. Alisin mo na pagdududa. Alisin mo niyo na kalinlangan pa. Alisin natin yung unbelief. Because if you want healing, if you want miracles, kailangan manalig tayo sa Panginoon. Palakpakan natin sila. As natin sa Mary, mga kapatid ko ay Kristo, ang Panginoon nagkaranas ng rejection. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka exempted.
mare-reject ka rin. Diba? Marami tayong rejection. Kaya, una, mga kapatid ko at Kristo, nasa kabila ng rejection na ito, if we believe in God, sumampalataya tayo sa ating Panginoon, there are blessing and rejection. May biyaya sa kabila ng rejection sa ating buhay. Amen. Una, ang rejection, brothers and sisters in Christ, is God's protection. Ang akala lang natin minsan, tayo po ay nare-reject. Bakit naman ganun, Lord? Pero hindi natin alam, yun ay para sa kabutihan natin. Amen. Isa nga, may nagpa-pray over sa akin. Alam mo, brother, tuwan-tuwa ako kay Lord. Kasi, nireject niya. Ang dami kong manliligaw. Pero, nireject ko lahat yun. Parang binubulong sa akin ni Lord, nireject mo lahat yan. Pero sabi niya, noon, nangihinayang siya. Pero nagkaroon na siya ng asawa, sabi niya, hindi ako nangihinayang ngayon sapagkat nagbigay ng protection ng Diyos sa aking buhay. Sapagkat nakita niya na yung pala talaga yung laan ng Diyos para sa kanya, hindi yung kanyang mga dininay sa panliligaw sa kanya. Yung rejection is God's protection. Why God's protection, mga kapatid ko kay Kristo? Huwag po tayo magtataka na sometimes God answer no to our prayer requests. Sa atin, mabibigyan natin yan, it was a rejection. Pero, for our God, it was a blessing for us. Why? Hindi nangangahulugan, binuksan at sinarado ang pintuan at parang feeling mo, hindi ka answered prayers, yan ang pakiramdam mo lang. Pero totoo, pinoproteksyonan ka ng Diyos. Brother, ang takit ko lang nananalangin. Parang gusto ko na bumibak. Bakit na naman panalangin mo? Ang tagal ko nananalangin na magkaroon ng asawa. Isang lalaki. Kamukha ni kamukha ni Yulo Pascual. Ay, sabi ni Lord, nakasarado ang pintuan para sa iyo. Pero hindi nangangahulugan ang pagsara ng pintuan ng Panginoon para sa kanyang prayer request. Hindi niya alam, ibinubuksan ng Diyos ang isang panibagong pintuan para sa kanyang answered prayers. Yung mas karapat-dapat sa kanya. Amen po? Kaya when God says no, tandaan po natin, it always for the good. He wants you to feel you better, to feel you good. Yung tamang-tama, karapat-dapat sa iyo. Kaya yung rejection, pinoproteksyonan tayo ng Diyos. God is protecting us. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat sa Diyos, nagsarado ang pintuan, hindi nangangahulugan, denied ang iyo pong answered prayers. It only means na nagsarado ang pinto, may binubuksan ng Diyos na panibagong pintuan na mas makakabubuti sa iyo. Nagsarado na ang lahat ng pinuntahan mo. May karamdaman ka. Pumunta na ng hospital. Sinarado na ng hospital, sinarado na ng doktor ang kanilang hospital sapagkat wala ka ng pag-asa sa iyong karamdaman. And you were rejected. Pero sa Diyos, pagdanalig ka sa Diyos, nagkaroon ka ng rejection, hindi nangangahulugan na walang bubuksan na pintuan ng Diyos para sa kagalingan mo. Sinaraduhan ka na ng pintuan ng doktor, sinaraduhan ka na ng pintuan ng hospital, binubuksan naman ng Diyos ang kagalingan para sa iyo. Himala para sa iyo. Kaya ang Diyos nagbibigay namin ng proteksyon sa ating buhay.
hindi ka para ibagsak, hindi ka para hindi pagalingin. Sa halip, bibigyan ka ng proteksyon upang buksan ang isang panibagong pintuan ng pag-asa, pintuan ng isang panibagong buhay, at pintuan ng himala at kagalingan para sa iyong karamdaman. Amen. Ikalawa, the blessing of rejection, mga kapatid. Tayo po lahat ang nare-reject, di po ba? Sabi ko kanina. Pero, may blessing sa rejection. Yan, mahirap isipin. Yan pa, yung mga mahal sa buhay, nire-reject ka. Minsan, yung pang, kung sino pa yung malapit sa'yo, kung sino pa yung kaibigan mo, laging nakatawa sa'yo, lumaya ka pa sa'yo, yung pala, pagtalikod mo, kaaway mo pala. Tama po ba? Pero, mga kapatid ko yung Kristo, rejection, one of the blessing of rejection is God's correction. Kinokorek tayo ng Diyos. Sometimes, tayo po ay nakakaranas ng we feel down, nare-reject tayo, nag-deny tayo, nag-frustrate tayo, ang hirap na kalakayan mo sa yan. Na kung hindi mo makokontrol, it will lead you to magkakaroon ka ng stress, idadamage nga yung health mo eh. Magkakaroon ka ng depression. Kaya marami ngayon may stress. Kasi feeling niya, ayaw niya ng siya yung nare-reject. Gusto niya siyang sikat, siya yung marunong, siya yung galing. Diba? Kahit sa bahay, tahanan, relationship, siya yung, hindi mo pwede i-reject. Pero pag nakaranas siya ng rejection, masakit yun. It's because rejection is pain. Masakit yan, mga kapatid. Lalo na kung sa pag-ibig. No? Sino ba dito bigo sa pag-ibig? Meron pang bigo sa pag-ibig, na-reject pa kayo. Wala naman. Pero, mga kapatid ko kay Kristo, rejection is God's correction. Kinokorek lang tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Amen po. Take the example of Moses. Moses, yung kasama niya ang bansang Israel, pinalayang mula sa Egypto. Ano po? Papuntang Kanaan. It takes 40 years bago makarating doon sa Kanaan. Pero kung totoo, ngayon, it takes only 11 days from Egypt to Canaan. Ganun lang kaiksi, ganun lang kalapit ang distansya ng Canaan sa Egypt. Pero bakit pinaikot-ikot pa? Bakit pinaikot-ikot pa? Kasi itinatama ng Diyos ang bansang Israel. Kinokorek ng Diyos ang bansang Israel dahil sa katikasan ng kanilang ulo na kahit na si Moses, nilalabanan nila, inuubos nila, inaayawan nila. And pinakamatinding haters ni Moses, mga kasama niya. Kaya nga, Lord, meron po ba akong haters? Totoo. Because Moses, nung kaya nililig niya ang bansang Israel, galit na ang mga tao sa kanya, galit ang mga Israelita. Moses, sabihin mo sa Diyos natin, napuputol tayo, sabihin mo sa Diyos natin, hirap na nga itong gawain dito, ibalik na lang kami doon sa bansang Egypt, doon, kami ngayon nakakulong, kami bilanggo, pero kahit papano, nakakakain kami doon. Pero ang pangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Pero, bakit ganito nangyayari? Bakit it takes 40 years before na makarating sila sa bansang Kanaan? Dahil itinatama ng Diyos ang buhay ng mga Israelita. Bakit ka nakararanas? Minsan ng rejection. Minsan napapahiya ka. Ang hirap tanggapin. Bakit? Pamamaraan din ng Diyos para itama ang buhay mo. Kasi, very prideful ka. Saan ba tayo binababa ng Diyos? Sa mga sirkumstansya, sa mga sitwasyon, sa mga naranasan natin sa ating buhay.
Minsan napapahiya na tayo. We are being rejected. Di po ba? Pero, yung kamay ng Diyos, hindi natin alam mayroon, naroon. Amen po? Nakakala natin, pinababayaan tayo ng Diyos. Pero, sa ang katotohanan, ang Diyos natin, tinatama lang tayo. Sapagkat, tinuturo ng Diyos na ang sino mang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. It's a sign of humility. Kaya kung meron tayong sinasabi natin ang naranasan ng mga rejection, tingnan din natin, baka naman merong gustong itama ang Diyos sa aking buhay. Baka naman nasusobrahan na ako. Baka naman panay ang tira ko sa kaibigan ko. Samantalang ako naman, umaasa din sa Kanya at nakikinabang sa Kanya. But sometimes, dumarating sa atin yung mga pagkakataon na parang, bakit ganun nangyayari sa aking buhay? Bakit hanggang ngayon nahirapang kagalingan sa aking karamdaman? Ikinukorek ka ng Diyos. Amen to that? Kasi ayaw na natin magpakorek. Ayaw natin itama ang buhay natin. Gusto natin tayo masusunod, tayo magaling, tayo marunong. No? Pero ang Diyos, sa pamamaraan ng rejection, nararanasan natin yan. Sometimes napapaya tayo, hindi tayo mapaya. Bakit nagkakagaling ang buhay ko? Hindi natin alam, mga kapatid, yun ay pamamaraan din ng Diyos para tayo ay may tama sa buhay. Amen po. Amen. Blessing of rejection. Ay po ba nakaranasan ng rejection? Walang tao hindi na-reject. Tandaan po natin. Marami po ako naranasan ng rejection. Hindi ko alam kayo kung ilan ang rejection ang naranasan niyo. Pero yan po yung isang experience na minsan kapag hindi po natin na-address ng maayos, sigurado tayo may pagpupulutan tayo. Meron tayong pagkakalat dyan. Kasi mahirap po ang hindi natin alam kung paano tayo magkakaroon ng reaction sa rejection. Kaya dapat natin maunawaan, mga kapatid, na rejection is redirection. Amen? Nakakaranas tayo, nandidinay tayo, naupos tayo, minamaliit tayo, katulad ng Panginoon. Yan po. Amen? Pero, yung pala isang pamamaraan, nire-redirect tayo. Tingnan niyo po sa EDSA. Karating na po kayo sa EDSA. Ano nga po sa Tagalog ng EDSA? Yung organ. Kompleto. EDSA. Epifanio de los Santos Avenue. Ang original na pangalan ng EDSA is Highway 54. Ngayon, pag dumaan kayo ngayon, ang dami pong rerouting. Re-reroute ngayon. Pag pumunta ka ng Cubao, pupunta ka ng Monumento, ang daming rerouting, mga U-turns na babalik ka. Para makapasok ka ulit, bumalik ulit, at makapunta sa destination mo. Nung kami nag-talk, ako nag-talk kila Sister Tess, happy birthday po, Sister Tess. Ang celebration po ng mga anak niya sa tayo, araw-araw po. Na? Tapos na po. Pumunta pa kami ng Trinidad. And sabi ng driver, alam ko si Brother Jayer, hindi ba pa, sabi ng driver sa amin, huwag tayo dadaan sa Trinidad, doon sa KM. Kasi grabe ang traffic. Grabe ang traffic. Kasi may ginagawa. Sabi namin, so, dito tayo sa kabila. Long. Ayan. It's a long trip. Hindi katulad dito sa Trinidad, dito sa
km, kilometer. It's a long trip, long nga, kaya pala long yun eh. It was a long trip. No? Pero tuloy-tuloy naman. Nakita ko nga po yung Stone Kingdom. Eh. Wow, gusto ko rin makapunta na. Kaya. At tuloy-tuloy naman. Eksakto nakarating kami sa Trinidad. Same destination. Pero umiba. Amen po. Umiba na landas. Pero doon pa rin ang destinasyon sa Trinidad pa rin sa San Jose. Sa dito, matatraffic kami. Ay kailangan si Brother J.R. doon. Hindi mo sisimula ang kawan, wala si Brother J.R. Kasama ko si Brother J.R. Pero, tingnan niyo po, ang buhay natin ganun din, mga kapatid. Aba? Na minsan, pupunta tayo, mayroon tayo mga pagkakataon, dinasaan, unexpected. Katulad nga nung birthday ni Sister Tess. Ano po, salamat po. At hindi nawala ang pansin. Naghintay po kami sa pansin. Sister Tess. Kasi sabi nila, pampahaba daw ng buhay. Pero hindi naman tayo naniniwala doon, ano? Maganda yung pansit, pero nagpapahaba ng buhay si Lord. Ano po, yung prayers natin. So, nagkaroon ng rerouting. Dapat dito eh. Pero dito kami dumaan. Malayo, pero nakarating pa rin. Anong ibig sabihin, brothers and sisters in Christ? Hindi ibig sabihin na re-reject tayo sa atin pong mga naranasan sa buhay, lalo sa mga prayer request. Ano po? Hindi nangangulugan, hindi ka natutugunin ni Lord. Nadi-delay. Because delaying is not denying. Anong kailangan lang natin, mga kapatid ko ay Kristo? Matuto tayo makitay sapagkat ang kalooban ng Diyos ay mas makabubuti para sa iyo. Your ways are not God's way. Your thoughts, our thoughts, is not God's thought. Kapag mas gusto ng Diyos, alam ng Diyos ang mas makabubuti sa iyo. Hindi yung pinagtatagal, kundi yun ang tamang pamamaraan upang ibigay sa iyo sapagkat sa Diyos, laging perfect ang timing ni Lord. Kaya huwag tayong manghihina. Huwag po tayong tatamarina sa pag-attend. Huwag na tayong parang sa susunod na lang. Hindi po ba? Tingnan mo si sister. Lagi nandito. Sister. Baka, ano yun na? Baka, ay, hindi, nagkaroon pa mo. So, kung meron man pagtatagal ng konti, tandaan po natin, it's perfect na. Kaya dapat tuloy-tuloy, huwag tayo manghihina. Ano po? Amen po? Kasi idinadaan lang sa ibang good. Pero, yung pa rin yan. Na para makakala natin, wala na, nakasarado na ang lahat para sa atin, ayaw mo na, tinatamad ka na, kasi parang walang answered prayers, nakasarado lahat, pero ang hindi mo alam, magbinubuksan ng Diyos ang isang panibagong pintuan, kasama pa yung bintana, na ang lahat ng ito, makabubuti sa iyo. Kaya huwag ka nang tayo doon sa pintuan na matagal ka nang kumakatok. Kasi sinarado na ng Lord yun. Ibig sabihin, hindi para sa iyo talaga yun. Amen po? Kasi minsan, hindi imposible kasi na mangyari sa buhay natin. Na minsan, pumupunta ka pa sa prayer meeting, may dala ka pa ng ticket ng loto, tinataas mo! Tapos ka pa nagkatok sa pinto ng Lord. Lord, huwag mo na isali si Lord sa loto. Huwag na. Ha? May waiting daw dito. Huwag mo na isali si Lord. Ha? Na nakarinig ka lang ng 30-17, tatayan mo. Ha? Ibig sabihin lang yan, hindi ang karapat-dapat siya. Umalis ka na dyan, sa pintuan na nakasarado na yan. Ang daming pintuan ng opportunity na inilalaan ng Diyos. Maraming opportunity, maraming pintuan. Kasama pa ang pintana, sabi ko kanina. So, ibig sabihin yan, kapag pinuksan mo na yon at naroon ka na, hindi lang basta biyaya,
siksik, biglig at umaapaw pa. Kasi kasama ang bintana. Amen? Kaya huwag po tayong manghihinayang. Huwag po tayong manghihinayang, magkaatubili, down, sapagkat ang Diyos ay laging nakalaan na pintuan para sa atin. Amen po. Amen. Pray natin ang Panginoon. So, sabi po ni Prophet Jeremiah chapter 30 verse 17 na po. For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord, because they have called you an outcast. Grabe. Ito pa rin naranasan ni Jeremias na siya'y binanuwala, itinaboy. No? Parang hindi ka, outcast ka, wala ka. Pero sabi, it is Zion for whom no one cares. Na nangangahulugan lang na sinasabi natin Panginoong Diyos na si Jeremias, a prophet, na po, is in-outcast ng mga kasama niya, in-outcast ng mundo, pero hindi pinabayaan ng Diyos. No one cares for Jeremiah, pero God cares. Amen po. Sabi sa katabi, God cares for you. Isaiah chapter 53 verse 3. Ano po doon? He is despised and rejected by men. Sino yan? This is a prophecy. Jesus. A man of sorrows and acquainted of grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and rejected. Grabe. He was despised and was rejected. Ang Panginoon, mismo, di ba sabi pa niya, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Kasi inangkas siya, dinispice siya, inalisan siya, nilayuan siya. And yet hindi nila nalalaman, rejection of Jesus lead to the way of salvation. Hindi lang natin nalalaman, yung rejection natin ang patutunguhan niyan, biyaya at pagpapala. Ang Panginoon ni-reject. Pero hindi nila alam doon sa cross. Being rejected, pero we are accepted. Kasama tayo. Kasama tayo sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon. Ni-reject na nga siya, pero nagpatuloy pa rin. Nahihirapan. Pero at the end of his time, doon sa cross, ay yung kamatayan, lahat ng nag-reject sa kanya, pinatawad ng Panginoon. Isinama ng Panginoon. At binigyan pa ng isang panibagong simula ang Panginoon buhay. Amen? Kaya kapag dumarating po ang rejection sa buhay natin mga kapatid, huwag tayong maghihina. Don't give up. Sabi mo sa iyong katabi, don't give up. Don't give up. Stand up. Huwag tayong maghihina sa mga pangyayari sa ating buhay. Kung meron man tayong mga frustration, meron man tayong mga malaking pagsubok sa ating buhay, like Jesus, naku, matindi yung mga rejection na ginawa ng mga tao, mga accusation, mga kung ano ng mga bagay na ipinupukol sa ating Panginoon. Ito'y nagbibigay lang ng mensahe. It will inspire us na sa kabila ng mga pangyayari sa ating buhay, kung meron man tayong nararanasan ng mga rejection, huwag tayong manghihina. Amen po? Huwag po tayo na parang tatamarina. Huwag po tayo sa